Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Ano nga ba ang Bangsamoro? Untika Bangsamoro dati al-Hukum o mas kilala bilang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at kilala rin sa simpleng Bangsamoro. Kilala rin ito sa tawag na Moro Land, isang autonomous region sa loob ng Pilipinas. Alam mo ba kung kailan nakamit ang ating sariling gobyerno na pinaglaban ng ating mga native mujahideen? Ang mujahideen o holy warriors or those Muslim who engage in jihad ay ang ating kapwa Muslim na handang makipaglaban upang makamit ang ating sariling kalayaan na nakaayon sa Hadith Quran at kasuguan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Noong taong 2016 nang maupo bilang pagka-presidente si former President Rodrigo Roa Duterte ay inihayag ng kanyang administrasyon ang BOL o mas kilala bilang Bangsamoro Organic Law. Gayunpaman, noong 2018 pa naaprubahan ang pagkaroon ng sariling gobyerno ang Bangsamoro na noong kilala bilang BBL na ngayon naging BOL o mas kilala bilang Bangsamoro Organic Law. Tara at tayo na tumayo sa sentro ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay ang Cotabato City. Noong nagdaang 2022, ang Cotabato City ay nakapagbigay ng sandamakmak na proyekto tulad ng investment units at high quality of education. Patunay lamang na kahit ang Cotabato City ay dumanas ng matinding crisis dulot ng pandemya, ang Cotabato City ay patuloy pa din sa pag-angat
dulot ng tulong ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Halina't atin namang tunghayan ang mga delicacy ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o ang tinatawag na Magindanaon Deli. Natatakam ka na ba? Halina't atin namang tuklasin ang mga iba't ibang delicacies na ipinagmamalaki ng mga kapatid nating Magindanaon. Isa na rito ang tinagtag o ang crunchy roll. So this crunchy roll is one of the most popular Muslim delicacies that it is made from rice powder. It is repeatedly poured using a strain with holes and it formed into rolls using large wooden spoons and cooked into oil until golden brown. It is usually served during Muslim holidays and special occasions. We have also the tapay at isa rin ito sa mga ipinagmamalaki ng mga Magindanaon na delicacies. And usually, ginagawa lang ito during Eid or every magtatapos na ang holy month of Ramadan. Another popular delicacies ng mga Magindanaon ay ang tinatawag nilang balabud or suman. Meron itong dalawang klase, ang balabud na tinumis at balabud na tapong or suman na kanin at suman na pino. So for your information, ang ginagawang balabud or suman ay ang bigas na pilit o ang malagkit na bigas. And there's more! Alam nyo ba na ang suman ay mas masarap kainin kapag meron itong kapares na kaping barako o mas kilala sa tawag na native na kape? And there's a lot of Magindanaon delicacies na talaga namang ipinagmamalaki rin nila. Isa na rin dito ang mga bulwa, kumukunsi, apang, panyalam at marami pang iba na karaniwang matatagpuan lang sa mga palengke.
Alam naman nating lahat na ang pastil or patil ay originally delicacy ng mga Magindanaon at kilala na rin ito halos sa buong mundo. Ngayon, ipagkikilala ko naman ang one of the best ulam or delicacy ng mga Magindanaon na talaga naman mapaparami ka sa kanin sa sobrang sarap. Ito ay ang tinatawag nilang tinapayan or fermented fish. Ang ginagawang tinapayan ay ang isdang dalag at linilinisan ito ng maigi at ibinababad sa tubig na may asin sa loob ng 5 hanggang 7 araw bago ito lutuin. Atin namang tunghayan ang tradisyonal attire o ginagamit ng mga bangsamoro. Isa na rito ang hijab. The term hijab was originally used to denote a partition or a curtain and was sometimes used for Islamic rules of modesty. Ito ay sinusuot ng ating mga kapwa bangsamoro to prevent themselves on anything that may cause disrespect towards them. Ang pagsusuot ng hijab na ating tinatawag ay nakaayon na gamitin ng isang babaeng Moro kapag siya ay humantong sa pagkadalaga o kahit anumang oras basta ang kanyang sarili at puso ay nakaayon ng buong buo sa gagawin na iyon. At isa pang napaka-interesting na bagay na malalaman sa pagsusuot nito ay kapag ikaw ay nagsimula ng magsuot ng ganito bilang babae, maaari mo lamang ipakita ang iyong hubad na buhok sa iyong pamilya, asawa o sabihin nating malapit na kaanak at bawal ito ipakita sa ibang tao lalo na ang hindi ka kilala to prevent any evil eyes towards yourself. Another one is the long dress. Long dress is one of the most elegant and beautiful dresses that ladies of Islam wears in events, special occasions, and hanging outing with their friends. Isa ang kasuotan ito na ginagamit ng mga babaeng Islam para maprotektahan din ang kanilang sarili at maitago ang kanilang aurat or exposed skin. May kasabihan na kapag ang isang babae ay nakasuot ng kasuotang ganito, ay sila ay bibigating tingnan, mas appealing at formal palalo sa mata ng ibang tao, kagaya ng pagsusuot ng hijab. We have also the abaya or mukna. It can also define same as the long dresses, but they can also have different uses on Islam, ladies or women. Abaya can be used by women while praying and attending prayer inside a mosque. Arabians commonly uses this wearing during their prayer, especially on the end of Ramadan. Abaya can be also described as simple yet elegant. Sumak or kufiya, traditionally when worn by men. The kufiya is a sign of peace, mourning, renewal or protection of the mind. Man of Islam also uses this in wedding ceremonies and while praying. Another one is the parakunan. Parukunan serves as a comprehensive guide to Islamic rituals. Parukunan Sambahayan is an excellent educational tool for those who want to learn more about Islamic rituals and deepen their understanding of the faith. And lastly, the malong or inaon, a colorful woven tube of cloth that can be worn in a variety of ways by both men and women. It's a close of life in the Filipino Muslim culture and also an addiction collection of oldest of Islam, and tend to spend money just to buy and collect those. Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Mosque, also known as the Grand Mosque of Cotabato City. Dito matatagpuan ang malawak at mahanging lupain na matatagpuan sa Cotabato City. And alam nyo ba that this is the second largest mosque in the Philippines? Dinarayo ito ng mga Muslim o mapakristyano man dahil sa angking ganda nito. Alam nyo ba na ang Grand Mosque na ito, it is named after the Sultan of Brunei who according to reports contributed $40 million for its construction.
Thousands of worshippers gather at Sultan Haji Hassanal Bolkiah or Grand Mosque of Cotabato City para dito ipagdiwang ang Eid al-Fitr or Eid al-Adha. Muli, ako po si Siti Rahima Dalgan. At ako naman po si Princess Alea Paidumama. At ako naman po si Mozainat Sambulawan. Ako naman po si Nadia Mutali. Ako naman po, Benjamin Diabas. Maraming salamat!